Isang lolong journalist at isang magandang dalagang mag-aaral ang natrap sa banyo ng 2 araw nang walang kasuotan. Paano ito nag-umpisa at kung ano ang maiinit na nangyari sa kanila? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Madrid 1987 na ipinalabas noong 2011. ¿Cuánto has trabajado para septiembre? Noong 1987 sa Madrid, si Miguel ay isang veteranong journalist na sumang-ayon na makipagkita kay Angela, isang mag-aaral sa pamamahayag para sa isang interview sa isang local na restaurant. Pagkatapos ay hiniling niya kay Angela na nais niyang gumugol ng ilang oras na kasama nito nang walang mangiistorbo sa kanila. Niyaya niya ang dalaga sa estudyo ng kanyang kaibigang si Luis. Ipinaliwanag ni Lolo na mawawala si Luis hanggang Lunes at magkakaroon sila ng sapat na lugar para sa kanilang sarili. Tumating sila sa estudyo ni Luis kung saan tinalakay niya ang mga pakinabang ng pagpipinta kaysa sa pagsusulat habang iniaabot niya sa dalaga ang isang baso ng whiskey. Tinanggal ni Lolo ang salamin ng dalaga at sa kanya ito hinalikan. Pagkatapos ay sinabi nito na ang kanyang paghalik ay isa lamang nakagawiang formalidad. Sa kanya ito inakay sa kwarto at pinakiusapan si Angela na maghubad. Pagkaraan ng ilang sandali ay narinig niya ang sahig na lumalangit-ngit at si Angela ay humakbang sa pintuan na walang suot kundi ang nakabukas niyang kamiseta lamang. Inanyayahan niya itong maupo sa kanyang tabi. Sa kanya hinihimas ng kanyang kamay ang buhok ni Angela hanggang bumaba ito sa tuhod ng dalaga bago niya isinawsaw ang kanyang daliri sa patak ng pintura. Nagpinta siya ng 2 pabilog na linya sa dibdib ni Angela. Pagkatapos ay tumayo si Angela upang hugasan ito, ngunit pinigilan siya ni Lolo. Saka tinanggal ang kanyang kamiseta at nagpintura ng isa pang linya sa likod ng dalaga. Nagtungo si Angela sa banyo para hugasan ito, ngunit sinundan naman siya ni Lolo. Pinagmamasdan siya ni Miguel mula sa pintuan. Pagkatapos, naghubad ito bago pumasok at isinara ang pintuan. Pinatay naman ni Angela ang shower at nagsimulang humakbang palabas nang mapansing nalilibang pa rin si Lolo sa pagtitig sa kanyang katawan. Inabutan nito si Angela ng tuwalya at nagpalitan sila ng pwesto. Habang nagsha-shower na si Lolo Miguel, ay nagpasya namang umalis na si Angela. Gayunpaman, ang pinto ay nakapinit at hindi mabuksan. Sinubukan din ni Miguel na buksan ito at naisip niyang nakalak ito mula sa labas kaya natrap sila sa banyo. Sinubukan ni Angela na humingi ng tulong mula sa isang maliit na bintana, ngunit walang sumasagot sa kanya. Ayon naman kay Lolo ay hindi makakauwi si Luis sa loob ng 2 araw. Sinubukan din ni Miguel na humingi ng tulong ngunit wala din siyang napala. Mayroon lamang nag-iisang tuwalya sa banyo at silang 2 ay kapwa nakahubad. Napagtanto ni Lolo na naaasiwa si Angela kaya ibinigay na lamang niya dito ang tuwalya. Nagkwentuhan na lamang ang 2 tungkol sa kani-kanilang buhay at napag-alaman ni Miguel na kapatid ni Angela si Isabel kung saan siya ay may pagnanasa at nais niyang maikama. Nang tanungin ni Lolo si Angela kung sasabihin ba niya sa mga tao ang tungkol sa pagkakatrap nilang 2 sa banyo, ibinalik naman ng dalaga ang tanong sa matanda. Hinihimas ni Miguel ang tuhod ni Angela at sinabi na depende kung ano ang mangyayari sa kanila. Naiintindihan ni Angela ang pahiwatig nito kaya dumistansya siya kay Lolo. Habang nakasampa si Angela sa banyo upang humingi ng tulong sa labas ng bintana, pinagmamasdan ni Miguel ang kanyang katawan. Nilapitan niya ito para himasin ang mga kamay nito, ngunit itinulak siya ng dalaga at sinabing nais na niyang makalabas doon. Tinanong ni Lolo si Angela ng dahilan kung bakit siya nakipagkita.
at malinaw na sa kanya ang pagnanais ng dalaga upang gamitin siya nito para sa kanyang karera. Tinanong naman ni Angela si Lolo kung bakit napakahalaga dito na makipagtalik sa kanya. Ininsulto siya ng matanda sa pagsasabing ipinagpalit niya ang kanyang katawan sa isang sigarilyo at sa isang baso ng whiskey. Pagkatapos ay humiga na si Lolo sa tub upang magbasa habang si Angela ay nasa sahig at umiiyak. Lumipas ang ilang oras ay nagising si Miguel nang makita si Angela na nakasilip muli sa bintana. Inutusan ni Lolo si Angela na lumipat para makasampa siya sa inidoro. Pagkatapos ay sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa bintana, ngunit nadismaya lamang siya. Naghihirap ang kanyang kalooban dahil natrap siya kasama ng isang magandang dalaga, ngunit imposibleng makipagtalik sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin na puna ang napapanot na buhok at mga balahibo ng kanyang ilong. Hindi nakapagtimpi sa pagkasabik si Lolo, kaya hinalikan niya si Angela bago muling sinabi na maaaring isipin ng mga tao na may nangyari sa kanilang dalawa, totoo man o hindi. Pagkatapos ay kinumbinsi niya itong makipagtalik sa kanya. Pinatay ni Angela ang ilaw at dahan-dahang lumapit at saka hinimas ang mga balikat ni Lolo habang nalaglag naman ang tuwalyang nakatapis sa kanya sa sahig. Umupo siya sa kandungan nito at nagtalik sila sa gilid ng bathtub. Matapos ng pangyayari ay inutusan ni Lolo si Angela na humingi muli ng saklolo, ngunit wala pa rin kasagutan. Nang sabihin sa kanya ni Angela na malapit na siyang madepres sa kanilang pagkakakulong, nakaisip ng ideya naman si Lolo upang libangin ang kanilang sarili. Sumandal si Lolo sa dingding at nagsalaysay ng isang kathang-isip na pelikula tungkol sa isang mag-ama na hindi mapaalis sa kama ang kanyang depres na anak. Sinubukan nitong hindi pakainin ng anak at pinapainom na lamang ng gamot, ngunit bigo pa rin siya kaya isinakay nilang mag-asawa ang kanilang anak na lalaki, dala ang kanyang kutsyon sa kanilang truck at isinama sa isang road trip. Sa kalaunan ay nakarating sila sa France. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtalik ang mag-asawa sa kakahuyan at nang bumalik sila sa kanilang truck ay nalaman nilang nawawala ang kanilang anak. Sa puntong ito ay huminto si Angela at umalis sa bathtub upang umihi sa inidoro, ngunit napansin niya ang pagsikat ng araw. Bumalik siya sa tub at ipinagpatuloy naman ni Lolo ang kwento. Nang hindi mahanap ng mga magulang ang kanilang anak, sinikap ng ama na aluin ang asawa na sa wakas ay nakaalis na ang kanilang anak sa kama. Ngunit mas gugustuhin ng ina na manatiling nagdurusa ang bata basta't kasama lamang niya ito. Dito nagtatapos ang kwento. Gayunpaman, nang marinig ni Miguel ang ingay ng kumukuha ng basura na kinokolekta sa labas, tumakbo siya sa bintana at tinawag ang manggagawa upang humiling na tawagan si Luis. Habang lumilipas ang oras, nag-aalala si Miguel kung tumawag nga ba ang basurero sa kanyang kaibigan. Ipinunto ni Angela na hindi natapos ni Miguel ang pelikula, ngunit ayon kay Lolo ay papanoorin daw nila ito ulit sa ibang pagkakataon kung hindi siya nito makakalimutan. Maya-maya ay tumunog ang hawakan ng pintuan, saka pumasok si Luis at pinalabas sila ni Angela na nagmamadaling nagbihis habang pinagmamasdan siya ni na Miguel at Luis. Sinubukan ni Lolo na magpaalam sa dalaga, ngunit umalis si Angela nang walang sabi-sabi. Habang iniisip ni Miguel kung ano ang sasabihin sa kanyang asawa tungkol sa kanyang magdamag na pagkawala, napansin ni Luis na naiwan ni Angela ang kanyang salamin. Ibinibigay niya ito kay Miguel, ngunit hindi alam ni Lolo kung magkikita pa sila ni Angela. Sinabi niya kay Luis na itago na lamang ito kung sakaling hanapin ng dalaga. Nagtapos ang pelikula habang naglalakad si Angela na pauwi at iniisip ang kanilang maiinit na pinagsaluhan ni